Na po, Mans Carpio, inihahanda na po yung reklamo dito po sa mga taga Bangko Sentral ng Pilipinas, taga AMLAC. Swerte naman ni AMLAC, oh. Ha? 1 linggo ka pa lang, may kaso ka. Bobby Buenaventura ba yan? Bobby Buenaventura. Napakaswerte mo naman. 1 linggo ka pa lang, nakarating ka na kagad sa bagong-bago ka palang AMLAC director o kung executive director ng AMLAC, bagong-bago ka pa lang. Nakarating ka na kagad sa hearing ng Senado. Ha? Ngayon, 2 linggo mo pa lang, may kaso ka na agad. Bukas, Bobby, may kaso ka na. Sasampahan ka na ng kaso sa Quezon City. Doon yun sa may pinagsampahan ng kaso kay Tatay Digong. Kung wala lang kaming birada, masarap mag-abang doon, no? Anong oras kaya pupunta si Mans Castro? Sana magpasabi para meron tayo, naroon tayo. Bobby, ang swerte mo naman. 1 linggo ka pa lang, director ka na, nakarating, 1 linggo ka pa lang, director, bida ka na kagad sa hearing. Ha? Teka lang, napag-usapan po yung hearing. Napansin nyo ba, hindi na po nila nababanggit man lang? Hindi na nila nababanggit, no? Si Madriaga, no? Tinablan nila si Madriaga, no? Ang tindi talaga nitong mga taga-House of Representative. Alam nyo kung sino pa tinablan nila? Ano ba sinabi ko? Mans Carpio. Tama, Mans Carpio. Ano ba sinabi ko? Eman? Tinablanan nila si Madriaga, no? Parang wala na yan. Pucha, sinungaling pala yan. Mans Castro. Mans Carpio po. Thank you very much po sa mga nagtatiyan ng mga concern. O, di ba? Auntie Claire, dapat pag kinokorek kayo, magpasalamat kayo sa nagko-correct dahil concern sila sa sinasabi nyo. Mga tao lang tayo nagkakamali. Pucha kayo, nagkamali na. Pinangangatawanan nyo pa na hindi kayo nagkamali. Mans Carpio. Ano na nangyari kay Madriaga? Wala na lang? Ang bida na lang, AMLAC? Ngayon, kakasuhan na kayo. Dahil po sa paglabag, no? Ano ba ang mga nilabag niya mga yan? Ito po, basahin po natin. Maganda po yung medyo malaki-laking news. Ito pong GMA, ang pagbatayan po natin. Siguro naman, hindi fake news to. Actually, hindi po fake news yung mga malalaking media. Ang ginagawa po nila, nagtatago sila ng balita, tinatago nila. Hindi sila fake news. Mas malupit pa sila sa fake news, nagtatago sila ng balita. Okay. Sabi po dito, sa statement po ni Attorney Manases Mans Carpio, legal team, BSP Governor L. Remullana Jr., AMLAC Executive Director Ronel Bobby Buenaventura, and House Justice Committee members Representative Jerbil Luistro, Percival Sendanya, Shell Jokno, Laila De Lima allegedly disclose confidential banking records. Kita po ninyo, yung araw-araw na nag-iingay si Redon at saka si Chua, hindi po nireklamo. Paano marunong sila? Hindi sila nagdi-disclose, di ba? Ng bank record, bank account. Bumabanat sila pero marunong silang mga abogado. Abogado sila na wais.
Kita mo, hindi sila nareklamo. Kasi, ang problema nitong mga to, si Jerby Luistro, siyempre, dapat kasama yan. Kasi siya ang may pakananan lahat eh. Ang malupit dito, si Percival Sendanya. Wala ka nang tinanggap na maleta. Kasama ka pa sa kakasuhan. Tabingi kasi utak mo eh. Percy. Ito naman si Sil Jokno tsaka si Laila de Lima, naturing ang mga abogado, kulang din ang kakayahang mag-isip. Carpius lawyer said, these records are protected under the AMLA, the Bank Secrecy Law, and the Data Privacy Act. Tatlo pala yung nilalabag ninyong batas. Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law, at saka Data Privacy. So, tatlong kaso ang haharapin nitong mga tao na to. Carpio said he was constrained to seek legal action in defense not only of his wife and the Duterte family, but also of the banking and financial community, especially the unwary general public, the statement read. Tatanungin nyo po, bakit po hindi kasama dyan si Trillanes? 'Di ba? Hindi naman po hindi naman po natin alam kung saan galing yung binabasa ni Trillanes. Tsaka ang alam ko po, may kaso pa po si Mans Carpio. May sinampa po silang kaso kay Trillanes. No? So, madodoble lang po. Mukhang libel lang din. Tsaka paninirang puri yung kanilang kinaso kay Trillanes. So, ito po kasi, yung tatlo, hindi naman po, ang nilalabag po ni Trillanes, hindi po dun sa anti-bank secrecy law kasi wala naman silang hawak na bank account ni BP Sara. Hindi rin sa AMLA kasi hindi natin alam kung saan galing yun eh. Yung kanyang mga binabasa. Pero kung kaso po ng libel, alam ko kinasuhan na po yan ni Mans Carpio. Mans Carpio. Ito po ang pahayag pa ni Mans Carpio. Congress itself enacted Section 8A of AMLA prohibiting disclosure in any manner of any reports of banks submitted to AMLAC. Pinagbabawal po na i-disclose. Nauto si Bobby. Ang tapang, siguro tuwan-tuwa siya. Uy, panoorin niyo ako. Nasa TV ako. Nasa TV ka. Sige, yari ka ngayon. Sabi po ni Mans Carpio, there is no exemption. The prohibition is absolute. That is what Congress enacted to preserve full security against any disclosure of information or records obtained by the AMLC. Wala po palang exemption dyan. Absolute, dapat protektahan nyo yung mga lalo na kung hindi nyo pa kinakasuhan. Wala namang kaso sila BP Sara at tsaka yung asawa niya sa AMLAC eh. Hindi nga pinapapress yung ari-arian eh, di ba? Ibig sabihin, natural lang po yan, yung 500,000 pataas, nire-report sa kanila ng mga bangko. Kita nyo, wala pong bangko na nagbigay po ng mga ng mga bank account. Hindi pumayag yung mga bangko. Pero through AMLAC, nakita nila yung mga bank accounts. Okay, sabi pa ni Mans Carpio, AMLA is being weaponized to the max. No, ginagamit po, wini-weaponize. Ginagamit po yung AMLA para politikahin si BP Sara. Even if illegal and contrary to law for pure black propaganda with a view to the 2028 national election. Ginagamit daw po yung AMLA
para po mag-black propaganda laban kay Inday para sa 2028 election. Okay. As far as the House Committee on Justice is concerned, the proceedings cannot be considered Ito naman po ang pahayag naman nito ni Laila de Lima. Hindi raw po yun violative. Hindi raw po sila lumalabag sa batas. Sabi mo yan. Kasi sa totoo lang, hearing lang po yan. Justice Committee lang po yan. Kaya nga po kayo nirereklamo ni BP Sara. Ngayon, dahil sa ginagawa nyo, kayo po ang pag hindi po nakarating, no, sa Senado, itong impeachment, tingin ko sa hina po ng kanilang kaso. Ang tantyakot, sinasadya na lang nilang isabotahe. Kasi, pag nakarating po yan sa Senado, matatalo lang sila. Kaya ang best way po nila para hindi po sila nakakahiya, palabasin po, hamunin nila ng hamunin yung Supreme Court para yung Supreme Court maglabas po ng kanila pong pasya na lumalabag sa batas itong House of Representatives. Sa ganun, hindi po sila mukhang natalo. Kasi, pwede pa silang umangal. O yan, nakialam na naman yung Supreme Court. Sa tingin ko po, sinasadya. Kasi, eto po ang mga pronouncement nila. Ang laki ng ebidensya ni BP Sara para siya matanggal sa pwesto. Ang bigat pala ng ebidensya nyo. Bakit hindi nyo padalin sa Senado? May pangatlo pa kayong hearing. Kung ang purpose po ninyo, siraan po si BP Sara, hindi po tumatalab. Number 1 pa rin po si BP Sara. Kung yan ang purpose ninyo. Kung ang purpose po ninyo ay matalo po si BP Sara, sino makakatalo sa kanya? Si Risa Ontiveros? Si Leni Robredo? Una, kukumbinsin nyo pa si Leni na tumakbo. Pag nakumbinsin nyo si Leni, magsasabog na naman niya ng, alam nyo na, kalutangan. Diba? Simple lang po itatanong namin kay Leni. Ano nagawa mo sa Naga? Na pwede mong ipagmalaki para kaiboto para maging presidente ng Pilipinas. Maliit na syudad lang yan. Hindi pa lalawigan yung pinamunuan mo. Syudad pa lang. Ano ang pwede mong may pagmalaki? Nakikita namin Simpleng Creek, kinakailangan mo pa ng Pangulo ng Pilipinas Kaya yan, ligtas niya na rin yung sarili niya sa kahiyan. Kasi yan po ang tatanungin sa kanya. Ano ba nagawa mo sa Naga City na napakaliit kumpara sa Pilipinas para ipagmalaki mo na magaling kang pinuno? Wala pa rin naman siya. Alam niyo kung bakit ko natitiyak na wala naman siyang ginagawang kakaiba sa Naga? Kakampi niya po lahat ng media. Ang dami pong mga Leni warriors Kung meron po siyang ginagawang matino dyan sa Naga City, pinoproject na nila yan. Naalala niyo yung angat buhay niya? O ano na nga pala nangyari sa angat buhay? Wala lang. Projection lang yun habang siya ay tumatakbong presidente. Di ba? Kunwari, angat buhay. Nung natalo, wala nang angat buhay. Ganyan po yung leadership ni Leni Robredo. Kaya okay pa rin sa amin na tumakbo siya. Baka akala nyo, natatakot kaming tumakbo si Leni Robredo. Mas gusto nga namin si Leni Robredo ang kalaban Isa lang itatanong na, ano nagawa mo sa Naga? For the last 3 years, nakakaiba na pwede mong gawin sa Pilipinas. Nga. Okay. Abangan po natin bukas para mataplaugan po yan.